May we get the palace's reaction to former DPWH Secretary Rogelio Singson, who's questioning the administrations that came after the Pinoy admin. Sabi po ni former Sec, the Aquino admin left a 351 billion peso flood control master plan, but that succeeding governments never acted on it po. Nadinig po rin natin yan at tinanong po din natin si Secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Ivy, walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. At patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Katulad na sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanya pag-iimbestiga, kinakailangan po na may managot. At ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap magturo lamang nang hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras. Kaya kinakailangan po ng Pangulo ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. Isa lang po ang posibleng dahilan kung bakit hindi po pinagpatuloy ng administrasyon ni Digong itong flood control program na sinimulan ni Pinoy. Dahil nga po syempre hindi sila makaka-kickback. Wala silang mananakaw sa ating kaban ng bayan. Kapag sinunod nila yung ginawa ni Pinoy, paano pa sila makakakuha ng pera sa mga pondo? Diba? Syempre, ang ibibigay ni Pinoy na flood control projects, may mga feasibility studies na yan, meron na pong mga, ang tawag dito, yung mga design, mga forma, mga kung gaano kapal ang buhos, kung gaano karaming lupa ang gagamitin, gaano karaming bakal, gaano karaming semento, gaano karaming buhangin ang gagamitin. Syempre kapag po pinasa kay Digong yan, at makita ni Digong 351 billion, nako, di ba? Hindi po sila kikita diyan. Kaya nga po, di ba? Kaya tayo nabaon sa utang, 7 trilyon ang dinagdag ni Digong sa utang natin noon sa panahon ng kanyang panunungkulan. Kahit pasabihin na si Digong ay dumaan sa pandemya, napakarami pong nagbibigay sa atin ng tulong noon. Dami nagbibigay ng mga ayuda, mga iba't ibang nasyon. Binigyan tayo ng mga PPEs, binigyan tayo ng mga bakuna. Napakarami po nating natanggap na tulong noon sa Japan, Australia, Amerika, kung saan-saan, China. Ang dami nating nakuha ang tulong noon saan ba napunta yun? Hindi ba kayo nagtataka? Di ba? Karamihan po ng inutang ni Digong ay para sa build program niya. Pero ang nangyari po, walang nangyari. Yung kanyang flagship program ng kanyang panunungkulan, nako, nga ang inabot ng mga Pilipino. Kaya nga po hanggang ngayon, 2025 na, binabaha po tayo ng katakot-takot, lalo na sa amin, sa Bulacan. Doon sa amin, sa Balagtas, pag nadaan ako ng Balagtas dati, kahit maaraw na maaraw, tirik na tirik ang araw, doon sa Panginay, Diyos ko day, talaga namang yung baha hanggang tuhod. Tataka ka, wala namang ulan, wala namang bagyo, tirik na tirik ang araw. Pagliko mo doon sa may Chowking na yon, ito pa Plaridel, Pagiginto, pagliko mo dyan sa Chowking, yung na yan, ewan ko kung Chowking pa rin ngayon yun. Pagliko mo ganyan, likuran ng palengke, yung sa may terminal ng Bulacan. Ako, pagdaan mo dyan, Diyos ko, napakabaho. Amoy na amoy, nakakasulasok ang amoy. Kasi palengke yun tapos pag nag-high tide, naku po, talaga namang grabe ang amoy. Talaga magkaka-oste, leptospirotot.
pag ikaw nagawi ka pa ng ubando, naku po, grabe talaga dyan. Yung mga kamag-anak ko dyan sa Polo Ubando, naku talaga namang grabe ang baha din dyan. Dati kapag kami pumunta sa mga lola ko sa Malabon, nag-shortcut kami dyan sa Polo. Pero nung minsan nadaan kami dyan, nanghiram kami ng sasakyan, hindi na kami tumuloy, hindi na kami dumaan dyan. Bumalik kami, doon kami nagdaan sa MacArthur, tapos ang Lusot Monumento. Dati nag-shortcut kami dyan sa Polo Obando, kaya lang wala na, napakataas po ng tubig dyan. Ngayon, dyan sa sinasabi nga ng ating Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, pinag-aaralan ng lahat, iniimbestigahan ng lahat, at kailangan po talaga may matibay na ebidensya para po hindi masayang ang pagsusumikap ng gobyerno ni PBBM na mapunta lang sa wala ang lahat ng kanilang ginagawa para po masugpo ang korupsyon dito po sa DPWH, sa mga flood control plunder. Mga plunderer, sa mga bogus na kontraktor, yan po ang kumbaga goal ng ating Pangulo. Mapagbayad at mabigyan ng matinding kaso talaga itong mga tao na ito. Kaya lang, meron po na dyan si Baste Duterte na syempre nagmarunong na naman. Umistyle na naman ng kala mo matalino. Ang totoo lang naman, damay lang talaga. Buhat lang talaga ng apelidong Duterte. Dahil kung hindi naman Duterte, apelido nito, nako, samba pupulutin na isang Baste. Diba? So, ngayon, ito po yung balita ng bilyonaryo. Pakinggan po natin at bumanat si Baste dito. Palabas lang daw ang banta ni PBBM na wala siyang sasantuhin sa investigasyon sa palpak na flood control projects. Tingin ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte, matatakpan lang ito ng bagong issue at mauuwi sa areglo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Wala yan? Wala talaga yan? Puro lang naman press release talaga tong administrasyon na to ever since. Wala yan. PR stunt kung tawagin ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang ongoing investigation ng administrasyon sa maanumalyang flood control projects. Contractor na yan. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang sasantuhin sa mga opisyal at kontraktor na mapapatunayang nangurakot ng budget. Pero ayon kay Baste, tila nasa isang circle of oligarchs lang naman daw ang maingay ngayon at mukhang malabong maparusahan ang mga ito. Hindi yan. Hindi abulin. Kasi kung kinasuhan niya na yun sana kung talagang yan, totoo yung mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Hindi mo ba may takutin mo, tapos i-negotiate mo. The president only wants to bring people to the negotiating table. Ito lang daw ang nakikitang rason ni Baste kung bakit pinapahaba umano ang investigasyon. Kung accountability daw ang layunin ni PBBM, matagal na raw sana itong naglabas ng pangalan. Mainit man ang usaping ito sa ngayon, mawawala rin daw ito paglitaw ng panibagong issue. At isa lang daw ang ibig sabihin nito, ang banta ng administrasyon na uwi sa areglo. May komento rin si Baste sa website na sumbong sa pangulo.ph. In the same media conference then, Sir Harves, Mayor, he also presented the new website. The president. Yes, the president also presented the Sumbong sa Pangulo na website, Mayor, in which they will be listing all the flood control projects in the Website. Kasuhan mo na, diretso. Website ka mo rin. Daming drama. Presidente naman daw si Marcos, kaya kung talagang may hawak itong ebidensya, ano para ang hinihintay ng Pangulo? Pinuna rin ni Mayor Baste ang pahayag ni Majority Floor Leader Sandro Marcos kung saan sumasang-ayon siyang hindi kamara ang mismong mag-imbestiga sa mga sangkot na kongresista. Nangangahulugan lang daw na wala ring tiwala ang presidential son sa mismong bakura ng House of Representatives. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ayan. Mahaba, ngunit malaban ang Ayan. So, etong si Baste, nagmarunong. So, kasuhan na daw. Kasuhan na daw itong, itong mga inilabas na
kontraktor ni PBBM at kanyang sinasabi nga na ito pong mga kontraktor na ito ay mga meron pong maanomalya o questionable itong kanilang mga flood control projects na nakontrata sa ating gobyerno. So, hindi nyo ba napansin, sabi ni Baste Duterte, kasuhan na. Kasi nung panahon ni Digong ganun. Nung panahon ni Digong, kapag kalaban ka ng administrasyon, kaso kagad. 'Di ba? Kita niyo yung mayor ng mayor ba ng anong lugar 'yon? Kinasuhan. Oh. 'Di ba? Inilagay sa drug list. Ganun ang ginawa, 'di ba? Sinira nila Jed Mabilog ba 'yan? Mayor Jed Mabilog. Ganun po gawain eh. 'Di ba? O si yung tatay ni Kerwin Espinosa. 'Di ba? Si Kerwin mismo, kumanta laban kay Laila de Lima. Kinasuhan, kaso kagad. 'Di ba? Ganun, kahit walang investigasyon, kahit walang ebidensya, bahala na lang gumawa ng ebidensya right after na masampahan ng demanda. Sabi nga ni Digong nung siyang prosecutor, gumagawa ba sila ng ebidensya? Sila ang nag-aano ng ebidensya, tinataniman nila ng ebidensya yung isang tao. That's a Duterte legacy. So, ngayon, basta Duterte, hindi na pwede yung ganyang style ng tatay mo. Iba na ang presidente, hindi na tatay mo. Hindi na yung tatay mong nabubulok sa kulungan doon sa dahig, sa ICC. Iba na. Baka nakalimutan ni Baste, iba na presidente. Hindi mamamatay tao ang presidente natin. May dumadaan sa demokrasya, sa due process ang ating Pangulo ngayon. Hindi katulad nung panahon ni Digong, wala nang due process. Kuwari, nilabas ni PBBM yung listahan, kaso kagad. Kahit walang ebidensya. Di na technical pa sa sa korte yung sampa ng demanda ng gobyerno. Di ba minsan basta gamitin mo utak mo? Kasi alam mo, alam niyo po, ito yun nakita niyo naman si Robin Padilla kung gaano kabobo. Dating durugista yan. So si Baste, di ba, meron din yung issue noon. Meron niyang kumalat na video yan, sila ni Ellen Adarna, di ba? Ano ba hawak ni ni Baste? Kung talagang siya merong ginagamit dati, medyo baka naapektuhan po yung utak. Ganun po yun medyo mabobobo ka dyan kaya kita nyo, walang dating. Di ba? Kasuhan na yan. Alam niyo, ganun lang kagad ang banat. Alam niyo, hindi pinag-isipan. Ang matalinong sagot dyan, di ba, mas laliman ng investigasyon, mas higpitan ang mga flood control project, ang mga pag-monitor sa mga proyekto. Yan ang gawin. At kapag napatunayan na meron talagang ginawa na mali ang kontraktor, may nakinabang na mga politiko, doon kasuhan. Hindi yung kasuhan na yan. Style Duterte? Alam nyo, natatawa talaga ako dito nung napanood ko to. Ngayon, hindi ko binlag kasi sabi ko, wag na nating ito si Baste. Bobo talaga So sabi ko, nung nakita ko yung sinabi ni Attorney Claire Castro, vlog ko na nga kasi meron talagang mali dun sa sinabi ni Baste, di ba? Pero yun yung mayor nyo ng Davao City yan. Ganyan ang pag-iisip. Ganyan ba ginagawa sa Davao kapag may nakita? Mukhang nagnanakaw yun. Kasuhan na. Ganun ba sa Davao City? Ngayon, doon sa sinabi ni Baste na eto daw si Sandro Marcos, hindi daw po, kumbaga, agree na don't politician o magkaroon ng paglilitis itong mga hearing. Ito pong mga tauhan daw po ng kongreso, mga kongresista na sinasabing meron pong kinalaman dito sa flood control project. Napakatalino ni Sandro dun sa sagot niya na yon. Ewan ko kung ganun din po ang inyong naging reaction. Nung napanood ko yon, tinama pa niya yung reporter. At sinabi nga niya na on daily basis nagkakausap sila ni Chis Escudero
Ah, papanood ko nga sa inyo itong video ni Sandro. Panoorin nyo nga po. It will be a grueling schedule, but budget season for the House is always a busy one. And then, of course, pagdating sa floor, pagdating sa plenary debates, it will be the job of the majority leader and the Committee on Rules to make sure that those debates are done in an orderly manner. And so we've briefed at least the majority segment of the Committee on Rules to make sure that once the plenary debates start, everything is done smoothly. Your comment Yes. on the demolition job report po ni Senate President Chis Escudero, Kamara daw po yung tingin niyo may... Yan ba yung sinabi niya? Hindi naman yung sinabi niya. I saw his interview. That's not what he said. Some of the House members. I'm sorry. What did they say po ba? Well, he alluded to some of the members, but that's not the whole House. So let's just leave his statements at that. I don't really have anything else to comment, as SPGs and I talk on a daily basis. So So, ano yung pinakamalaking budget sa 2026? always education. That's constitutionally required. Always education. Confirm ko lang, sir, nag-request daw ang House daw ang nag-request na i-adjust yung schedule ng... Yes, tama. We asked the Senate if we could push forward, or rather push back the schedule by a week, just so that it's much less taxing on our members and of course on the Secretariat to analyze and make sure that everything on our end in terms of going through the budget is done in a timely manner. Sinabi talaga ng Secretariat, if we were to adjourn on October 3, hindi talaga kakayanin and we would be rushed. Much better that we were given an extra week, and we're thankful to the Senate that they did give us an extra week to be able to comb through the budget properly. We don't want to be rushed in this process, and neither does the Senate. So we appreciate them allowing us to work for one more week. And alam mo naman, recess is a month. That's way too long anyway. So we decided to reduce it a little bit. Majo, what do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects? I actually agree. There are I agree. dozens of contractors. I agree. Sir. In what way, Majo? Why would a body investigate itself? So you're in favor of creating... I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their act. Diba? Kita nyo, ang talino sumagot ni Sandro, no? May laman yung kanyang mga sinasabi. Hindi katulad kay Baste kapag nandun sila sa podcast na yun. Yung pagod na sa mga mura, sawa na sa mga pagbabanta, sawa na sa mga katarantaduang sagot, mga pabalang na sagot. Kumbaga, aayawan na yan eh. Kasi nung panahon ni Digong, dito tayo na loko ni Digong, akala natin makamasa kasi nagpuputang ina, nagmumura. Akala natin ganun eh. Pero yun pala, yung the way sa pagmumura ni Digong, yun na nga yun, napakababang uri ng tao, kriminal ang datingan. So, yun yung napatunayan na natin. Ngayon, nakita natin ang panahon ni Digong, panahon na ni PBBM, disente. Kita nyo si Sandro Marcos, di ba? Tama yung sinabi niya. Bakit nga naman iimbestigahan ng House yung sarili niya? Di ba? Pwede talagang isipin ng taong bayan, walang kredibilidad yung pag-iimbestiga na yon dahil nga, biruin mo, ang iimbestigan mga kontraktor na pag-aari nitong mga kongresista. Siyempre, isipin, ano yan? Moro-moro lang yan, sarsuela lang yan. Pabalat bunga, kunwari nag-iimbestiga, pero kita mo, sila nandyan. Di ba kaya hindi po talaga tama na imbestigahan ng House ang kanyang sarili? Ewan lang natin kay Basti talaga, no? Alam nyo, napakalayo. Tignan nyo mga anak ni PBBM. Dito na lang kay Sandro Marcos. Kahit si Sara, walang panama. Kahit si Sara. At ang ating congressman na yan, si Sandro Marcos, alam nyo, tingin ko malayo mararating na itong taong to dahil aral eh. Marcos eh. Kita nyo kung gaano ka-decente sumagot, kung gaano katalino. Hindi katulad di Baste. Demanda na yan. Kasuhan na yan. Walang kwenta. Alam mo yung Duterte pero laos na eh.
Dala na taong bayan sa Duterte style ng mga pananalita, yung mga tapang-tapangan pero duwag naman. Pag naghamon ng suntukan, hindi naman pumupunta. 'Di ba? Kaya wala na. Yung mga style na digong style na ganyan. Wala na 'yan, hindi na po 'yan kakagat. Kaya dito, 'di ba? Ang ating pong House Speaker din, tingin ko, hindi papayag yan na imbestigahan niya yung mag-iimbestiga sila. Nandiyan ang House Speaker, iimbestigahan niya tong mga kongresista, 'di ba? Ano 'yan, isang malaking ano 'yan, kumbaga pag yan inimbestigahan ng Kongreso ang kanyang mga tauhan, hindi po ito makikita ng taong bayan as unbiased na aksyon. Titignan po ito at dyan lalong sisirain ang Kongreso. Di ba ngayon nga, sinisiraan nga ang Kongreso kung ano-anong sinasabi patungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Di ba si Sara Duterte nga, bumanat na naman. Ang sabi ni Sara, ang budget daw ay hawak lamang ng dalawang tao, si Saldico daw at si House Speaker Martin Romualdez. Ano tawag niya doon sa mga senador? Display lang. Ano tawag niya kila Bongo, kila Bato? Display lang? Diba? May bycam yan at meron pong mga senador na titingin dyan kung ang budget ba'y tama o hindi. Diba? Kaya, alam nyo, malayong malayo talaga mga anak ni Duterte dito kaya Sandro. Kitang-kita naman. At si Sandro active sa Kongreso, active na active. Hindi katulad ni Pulong. Baka doon lang natin nakita yan sa yung before SONA, yung unang session. Pagkatapos niya, hindi na-attend yan. 3 taon na mga mapapatenga ang mga pangangailangan ng mga taga Davao City, 1st District. Kasi wala naman Hindi naman na-attend na yun si Pulong. Ganyan ginawa niyan, di ba? Nung nakaraan, absent lang ng absent, di ba? Nung etong si Sara, di ba? Kita nyo, doon tumira ng ilang araw sa opisina ni Pulong. Kasi nga, di ba, wala naman tao doon Hindi naman nag-i-stay si Pulong doon. Di naman siya nag-o-opisina doon. Palamuti lang yung opisina niya doon. Di ba, kaya alam niyo po, itong si Sandro, marami pa po itong mapaglilingkuran. Hindi lang doon sa kanyang distrito sa Ilocos ang kumbaga mapupuntahan ni Sandro as a legislator. Baka malay natin, baka makarating to hanggang Senado, Vice President, at soon, maging presidente din, di ba? Mas may mas may future pa sa politics itong si Sandro kaysa kay Pulong, kay Baste. Etong ating House Speaker, kita nyo. Kahit na anong paninira nila, di ba? Ayan, nagtatrabaho pa rin. Di naman tumitigil sa kakatrabaho. Diyan nga sila inis na inis Yung ating House Speaker, kahit na ano pa nga gawin nila na paninira, di ba? Makita nyo. Nakasuporta pa rin ng taong bayan kay Speaker Martin. At ang ating po na mga House Speaker, ginagantihan ng serbisyo talaga na para sa mga Pilipino at wala pong kahit anuman lang na gawaing masama na ginagawa ang ating House Speaker. Yan ang dapat na kumbaga binibigyan talaga ng pagkakataon na makapaglingkod sa mas mataas na posisyon. Hindi katulad nitong sila Baste at si Pulong daw, mga next president. Kupo, wag na lang, tama na lang, wag na tayo maglokohan dito. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.